This is a new version of the Kymco Like. This time, mas pinaangas, mas pinamysterious. Still the same vintage quality feels, pero bagong variant. This is the Kymco Like S 150cc classic scooter. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Familiar na kayo sa look ng Like. Ito na nga yung mga vintage type motorcycle. Yung mga tipong design na hindi talaga na luma. Pero itong version na to, parang mas pina-premium yung dating niya. Blackened, kumbaga, yung lahat ng components, lahat ng parts, dark color. Meron nga pala itong two color variants, yung gray and then yung black. So, what we have right now is the black version. Pansin nyo, as in lahat, from the side mirror, tingnan nyo naman yung detalye niyan. Sa stem ng side mirror, it's black. Yung clippings and surroundings nung ating panel, it's black. The overall body color, it's glossy black. The grab bar is black. Pag tiningnan mo overall, ultimo the mags, it's black. Tapos may mga na-highlight lang na ibang mga detalye na susundutan ng pula. Katulad nitong seat natin with visible stitches. Ganda, no? And then, the branding nung S, meron din yan sa harap. Saka ito, isa sa mga nagpaangas sa kanya, in my opinion, yung kanyang caliper, red. Alam mo yan, kasi parang lahat black, tas may mga snippets of red appearing on different places, lakas maka-premium. Tapos bago na rin yung headlight assembly na ito. Tingnan mo. Again, black trimmings dito. There's a touch of modern feel sa headlight na ito. Ganda eh, oh. Pero andun pa rin yung classic feel. So parang somewhere in between. Talaga. Sa looks naman, pati sa handlebar niya, meron tayong mga textured surface dito. Even the panel, mas mafe-feel natin na classic scooter talaga to dahil analog pa rin yung nagdo-dominate, lalo na pagdating dito sa speedometer natin. But when we turn it on, meron lang tayong konting part nung digital panel. In this case yan, meron ng built-in na voltmeter, the fuel gauge, the odometer, and other information. Ayan o. It also has indicators yung sa oil change natin, belt change. Ito yan. And then, pansin natin, although vintage yung motor natin, ABS channel pa rin yan. Dual ABS channel yan mga brother. Kasi this is front and rear disc brake with the great safety feature na ABS na. Susubukan natin siguro in the next videos natin, once we take this outside, kung anong mas sensitive dyan. Minimeasure natin yan, whether yung rear brake or yung front brake. But it's good to know na both brakes are ABS channeled. Pagdating naman sa makina mga brother, as mentioned, this is a 150cc scooter, 4-stroke, 4-valve, single-cylinder, air-cooled, fuel-injected na rin to. This can generate 9.9 kW at 9,000 RPM at ang torque naman niya is 12.5 Newton meters at 6,500 RPM. So, comparatively speaking, pagdating sa mga ibang vintage scooters, malakas yung torque neto at 12.5. So, pagdating sa hatak, hindi ka talaga magpapahuli. Pagdating sa brakes, dual disc brake na. As mentioned, ABS channel na. So, we have that additional safety. Pagdating sa brakes natin, hindi mag-lock yung mga disc. Siyempre, additional dependability when it comes to the stopping power. Telescopic fork naman, pagdating sa suspension sa harap. And pagdating sa likod, dual shocks. So, ang importante dito, ang advantage niyan is it provides better stability when it comes to cornering. Pagdating sa mga actual bumps at sa mga hindi pantay-pantay na kalsada, subukan na lang natin sa labas. Patag kasi yung natin yung test ride area natin dito. Yan ang mga subukan natin sa suspension. Sa gulong, malapad actually yung gulong nito, hindi siya baduy tingnan. Kasi what we have in front is 110/70 by 12. So kung ano yung size na, hindi na tayo mahihirapan. Tsaka branded na rin yung tires na ito. Ganda rin ng mga threadings ng tires, no? Mukhang pang talaga, pang urban riding. Tapos pagdating naman sa likod, what we have is 130/70 by 12. May bonus na rin sa mga brother na tire hugger. So we already have a big rear fender dito, tapos may tire hugger na, kaya safe na pagdating sa putik. Naka-experience ako ng motor, puro putik yung likod ko. Hindi ko na lang babanggitin kung ano.
Pero when it comes to this scooter, okay siya. At least alam na alam mo hindi tatagsik-tagsik yung mga putik. Para sa mga curious sa taas ng motor na to, you may use him as a reference. I'm 5'10" height, so sakyan natin. Baba din lang. Ang baba, karamihan ng mga classic scooters, lalong-lalo na yung mga Italian and European brand, matataas. Kung hindi mo abot yun, this is definitely for you. At tapos yung mga ganitong tipo ng scooter ang gamit mo or yung trip mo, baba lang oh. Naka-bend pa yung pa ako, even very Pinoy friendly tong motor na to. And then yung actual ergonomics natin, I have good space for my foot. Meron din akong gitna na gulay board. May curve lang konti pero pwede mo pa rin lagyan ng bag mo. Somehow an extended footrest. Not necessarily para ma-stretch mo yung paa mo, pero just to have a different position para dun sa paa mo. Mataas yung handlebar nito. Yun ang napansin ko talaga. Parang yung panel niya nakalapit dito sa dibdib ko. In effect, mataas yung handlebar. That gives me better riding position, yung overall ergonomics natin, kasi hindi ko kailangan yung muko or to reach out to the grab bar. Tingnan mo yung angulo ng sigo ko. Dito lang. Hindi yung ibang scooter na medyo nakaganon ka. Nandito lang siya, upright yung riding position. Yan. And then, peripherals check. Ito medyo malapit yung panel. So, when I am riding, may konting-konting slight lang na kailangan kong sumigip ng konti dito dahil nga mas malapit sa'yo yung panel. Kasi ang importante naman doon, comfort naman in riding talaga. Napansin ko din, malapad yung angkasan nito ah. So good enough kahit na malapad kayo parehas na angkas dito sa motor na to, magiging komportable. The pillion step, dipindot na lang yung mga brother. O di ba? Parang snap in, snap out. Galing din. And then it just blends into the design ng motorsiklo. Yan. Hindi ako makapag-focus sa specs kasi sobrang nagagandahan ako doon sa feel niya, no? Galing. Alright. So overall riding position, komportable. Siguro masusubukan na lang natin yung suspension nito, yung tires, yung lambot ng upuan, sakto din lang naman. Mas malaman pa natin pag ni-ride na natin to sa labas. Yun yung mga abangan nyo dito sa motor ni Juan. Features naman tayo ng motor na to mga brother, the Kymco Like S. So for the fuel tank access, nandito na lang siya. Easy access na lang nasa baba. Hindi na natin kailangan buksan yung upuan natin. And then this can house enough fuel para naman hindi ka mabitin sa biyahe mo. And then we also have a big front pocket right here. Pindutin lang natin to. Ayan, no? So in itself, meron na rin yung parang, anong tawag dito, brace ba? Para kung ano man yung ilalagay mo dito, hindi basta-basta muhulog. So yan, may bonus tayo na basahan. Lagyan natin yung phone. Kasyang-kasya, pati dito sa sa left side. And then pwede maglagay ng basahan at kung ano-ano pa na mag-fit. Ayan, no? Can easily fit. Even siguro documents, mga documents na ayaw mong mabasa, kasyang-kasya dyan. Teka, kunin ko na yung phone ko. Baka maiwan natin. And then, pagdating naman sa panel niya mga brother, what we have is a combination of analog and digital. I prefer this type of panel pagdating sa mga classic scooter kasi mas mararamdaman mo talaga na classic scooter yung minamaneho mo. So we have the speedometer, yun yung analog part. And then, we have the built-in voltmeter, hindi na tayo mahihirapan pagdating sa pag-measure ng battery performance natin. And the usual, the odo, the fuel levels, and then the other indicators as well, nandyan na. And then the rest, yung mga lights natin, signal, horn, pretty much standard what we would need pagdating sa mga scooters ito in terms of practicality in use. Underseat compartment, sigipin natin. Alright. So the underseat compartment, I don't think this can house a lot of full face helmet. Pero when it comes to open face, yung mga ganitong type ng helmet, kasya naman siya. Ayan na. Tapos pwede ka pa maglagay ng tools, documents, maybe jackets pagdating dito. So good enough. Lalo na if you're going to be using this, yung mga urban driving, weekend rides, may baon ka lang konting damit, may baon kang extra shirt, at kung ano-ano pa, gadgets and camera, kasyang-kasya naman dito. Speaking of gadgets and camera, kalimutan ko sabihin sa inyo, sinabi lang ni Kuya GJ na ating videographer. Merong charging port dito yan sa loob. Tanggalin natin to. Yan. So meron tong USB charging port na dito. This new Kymco Like variant, the Kymco Like S, is priced at 134,000 pesos. Mababa kaysa sa ibang mga vintage scooters, no? Nonetheless, pag-usapan natin kung sa tingin nyo, sulit nga ba ang motor na to? Pag-usapan natin sa comment section. At para updated ka sa lahat ng mga motorcycle news or recent tips, bilis ko magsalita, inihingal tuloy ako.
Be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, YouTube, and Instagram. Sa ngayon, test ride muna tayo dito. Kunin ko yung helmet ko ha. Till your next video mga brado. Salut!